At kaugnay pa rin ang balitang yan, umani ng papuri mula sa iba't ibang sektor ang paglagda ni Pangulong Aquino bilang batas sa Human Rights Victims Reparation Act. May ulat si Percelin Pialago. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-27 anibersaryo ng EDSA Revolution, natapos ngayong araw ang matagal ng paghihintay ng ilang human rights victims noong 1986 People Power Revolution. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Benigno Aquino III ang Republic Act 10368 o Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013. Ang batas na ito ay naglalayong mabigyan ng kaukulang kompensasyon ng mga biktima ng human rights violation sa ilalim ng rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa likod ng Pangulo, todo suporta ang mga may akda ng panukala na sina Speaker Feliciano Belmonte, Senator Francis Escudero, Senator Chofisto Gingono III, Executive Secretary Paquito Ochoa, Deputy Speaker Lorenzo Tañala III, Deputy Majority Leader Neptali Gonzales at Congressman Edsel Lagman. Sa harap ng daang-daang dumalo sa 27th anniversary ng EDSA Revolution, humarap sa publiko ang mahigit 100 biktima ng martial law. Sa pangunguna ni Ginoong Bonifacio Ilagan, ipinakita niya ang buong tapang ng pakikipaglaban sa kanilang karapatan. Marami po sila. Siguradong higit sa 10,000. Kung isasama ang lahat ng niyurakan ng dangal at karapatan, pinatay, pinaglaho, iba yung mas marami pa. Kung kaya po, para sa mga bayaning nanindigan laban sa diktadura, para sa mga biniktima at niyurakan ng martial law, ang Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013 ay makahulugan. Dagdag pa ni Ilagan na ang batas na ito ay isang magandang hakbang upang hindi mabaon sa limot ang nakaraan. Ang batas na ito ay isang kolektibong pagpaparangal sa henerasyon ng mga Pilipinong naniniwala para sa sambayanan. Ang pangmatagalang halaga nito ay ang posteridad at paghango ng mga aral sa kasaysayan. Tinggilang sigaw ng mga bayani at biktima, martial law at diktadura, hindi na kailanman! Maging ang dating naging biktima rin ng martial law na si Human Rights Commission Chairwoman Eta Rosales, humarap rin sa publiko para isalarawan ang hirap na kanyang naranasan sa kamay ng diktadorya. I survived martial law. Sa ilalim ng batas na ito, ang mare-recover na pera mula sa mga Marcos ay gagamitin sa land reform program at hindi paghahati-hatian ng mga biktima. 10 bilyong piso naman ang kukunin mula sa ill-gotten wealth ng mga Marcos para ibayad sa mga biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao noong martial law. Sa ngayon, nasa 10,000 katao ang makikinabang dito at labi silang natutuwa dahil sa wakas makakamtan na nila ang fair share bilang kompensasyon ng pag-abusong naranasan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Percelin Pialago.